Aliw na aliw ang mga turista habang pinapanood at kinukunan ng video ang dalawang mamang ito sa isang shop sa Nara, Japan. Para silang mga samurai na napaka-passionate sa kanilang ginagawa. Nakakamangha ang kanilang skill at koordinasyon, ngunit isang maling galaw lang ay maaaring injury ang kanilang aabutin. Matamis, chewy at parang unan sa lambot. Ganyan kung ilarawan ang Japanese treat na mochi. Isa itong panghimagas na libo-libong taon nang binubuo ng matinding pounding. Kapag natapos ng masahin, pinoproseso ang mochi para maging mas maliliit na piraso at nilalagyan ng palaman. At kapag natsyempohan mong may bagong gawang mochi sa kanilang shop, ay mainit-init mo pa itong makakain. Bago pa man nauso ang sushi, ramen at tempura, may isang pagkain ng bumihag sa panlasa ng mga sinaunang Hapones. Ito ang mochi. Ang mochi ay isang Japanese rice cake na gawa sa short grain glutinous rice o ang tinatawag na mochi gome. Kilala ito sa kanyang chewy texture at mild sweet flavor. Nagmula sa Southeast Asia ang uri ng bigas na ginamit sa paggawa ng mochi. Nakarating naman ito sa Japan noong Yayoi period. Noong Nara period, nagsimula na itong magkaroon ng resemblance sa kilala natin ngayong panghimagas na mochi. Naging tanyag ang mochi sa mga maharlika noong Heian period, kung saan inihahain nila ito sa mga special occasions o kaya'y iniaalay sa mga Diyos at seremonya. Sa paglipas ng panahon, mula sa mga pista hanggang sa mga dessert shop, patuloy na naging bahagi ng kultura ng Japan ang mochi. At ngayon, kinagigiliwan na rin sa buong mundo. From its simple, sweet and chewy texture dessert, ngayon ay nagkakaroon na rin ito ng iba't ibang versions, colors, designs at mga karagdagang sangkap na lalong tinangkilik dahil sa pinagsama-samang kultura, aesthetics at sining. Sa tradisyonal na paggawa ng Japanese mochi, niluluto ang bigas gamit ang steamer. Pagkatapos ay ilalagay ang malagkit na kanin sa isang malaking uso o lusong na gawa sa kahoy o bato, saka ito mamasahin. Tapos ay babayuhin na gamit ang kain, isang malaking pamukpok na kahoy. Makikita natin dito na kulay puti ito, ngunit ang ibang mochi maker ay nilalagyan nila ng traditional herb na tinatawag na yumogi o Japanese magwort upang maging kulay green ang mochi. Tulad na lang ng shop na ito sa Nara, Japan, gumagamit sila ng kneading machine kung saan doon nila hinahalo ang yumogi sa kanin. Matapos ma-mix ng maigi ay ililipat na ito sa lusong at ipapound. Ito ang sekreto sa perpektong mochi, mabilis at malakas na pagpukpok at pagsampal sa mochi gome. Ito ang tinatawag na mochi chuki. Makikita sa video ang masigasig at matyagang pagpound ng mochi. May iba't ibang estilo sa paggawa nito, pero ang pinaka-traditional ay mayroong isang tao o tsukite ang pumupukpok dito gamit ang wooden mallet, habang ang isa ay tinatawag na kaishite, siya naman ang naghahalo, nagbabaliktad at nagdadagdag ng mainit na tubig. Unang pinapound ang dough for about 2 minutes gamit ang wooden mallet. Kailangang basa ito para manatiling moist at hindi dumikit sa kahoy. Sunod ay ang paggamit ng kamay, 3 slaps per second, at sumisigaw para makapag-coordinate sa isa't isa at gumawa ng rhythm. Mahalaga ito upang maiwasang matamaan ng wooden mallet ang kanilang mga daliri at maiwasan ang anumang injury. Ang totoo, hindi naman kailangan na ganito kabilis para makagawa ng mochi. Pero syempre, bahagi rin ng entertainment factor ang sobrang bilis na pag-pound, lalo na sa mga turista. Pagkatapos ay ilalagay na sa machine para lagyan ang loob nito ng adzuki o red bean paste at saka lalagyan ng kinako, isang uri ng harina na gawa sa roasted soybeans. Ngayon, hindi mo na kailangang pagpawisan para makagawa ng mochi. Sa modernong panahon, may mas mabilis na paraan gamit ang ready mix powder at microwave. Pareho naman silang masarap pero iba pa rin ang nilikha ng tiyaga at tradisyon. Pero bukod pa riyan, alam mo ba na
mayroong iba't ibang uri ng mochi, mula sa Daifuku mochi na may sweet red bean paste sa loob, nakakatakam na mochi ice cream, mala gelatin na warabi mochi, ang extra sweet pink mochi na mas kilala sa tawag na sakura mochi, hanggang sa herbal na kusa mochi. Sa Pilipinas, mayroon din tayong mga pagkain na kahalintulad ng lasa at itsura ng mochi, tulad ng pichi-pichi, palitaw, espasol, tikoy at marami pang iba. Iba-iba man ang kanilang pangalan at pinanggalingan, isang bagay lang ang sigurado, lahat ng ito ay mapapasaya ka sa bawat kagat mo. Sabi nga nila, the smallest bite can have the biggest story to tell. At pinatunayan nga ito ng mochi. Hindi lang ito basta pagkain, kundi isa ring pamana ng kultura, patunay ng tiyaga at simbolo ng pagsasama-sama at pagkakaisa. Ikaw ka-awesome, nakatikim ka na ba ng mochi? This is your Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!